Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:54. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ato kang maray na aga, ako po si Junel Cuba. Ta-headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Muna Florendo kan market di sa laog kan siyudad Kinaga nagpayag na dakol mananggad ang mga vendors na nagtitinda sa mga tinampo kanaga na saro sa mga pinagpo-problema nindangunyan. Sa tuya pa nga mga pamayukan na mga barata sa lado lokal, mga kiluada sa laog ka na merkado publiko, piga kumpirmar ka na market superintendent na ini mayo ng daya alagad igwan ni nagkapira na mga paratinda na nagkikilo na kulang dyan sa party mismo kanda gilid kan mga tinampo. Sa pamayupa ka na mga barata sa lado lokal, bago ka na nangyaring insidente ni na pambabadil sa party mismo kada banwaan kada kalaba o kada pasakaw kabaredisor na ikinagadaan kanduang persona asin na ikinairido padagos na subuot na nagrurunda sa mga video o kibar and pulis kanda pasakaw asin isolated sa nadaa and nangyaring insidente sa tao kan duaan gadan. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal. 9mm ada badil na pinagagamit ka na mga suspect sa pambabadil duman sa banwaan kan pasakaw kabaredisur basado sa investigasyon kan suko. Major Alcomidas, Chief of Police kan na banwaan kan pasakaw kabaredisur, todo likay sa pagpayag nin mga impormasyon na subuot militar asin man kapgo ang responsable sa pambabadil subuot dyan sa banwaan kan pasakaw kabaredisur. Nagkabira lang yan sa mga headlines kan mga bareta ang mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DA Bicol High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Ang atugang liwata, marhay na aga, ako po si Junel Cuba. Ngunyan sa detalyes na kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa detalyes kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Big kumpirmar ni Mona Florendo, ana market superintendent kan Naga City People's Mall na talaga nga nagdadakol ngunyan ang mga vendors na nagtitinda sa mga tinampo sa laog kan Naga na padagos na pigrereklamo kan mga may pwesto sa laog kan na merkado publiko. Alagad sa tao kan na mga reklamong ini sa mga pahayag ni Mona Florendo, garo man lang sinabi kaniya na daininda kayang ibugta sa tamang lugar ang mga vendors na yaon sa lado kan na tinampo nagtitinda sa pagsabi kaniya masakit na daini sa sarong lugar na kung saan na natuod na sa tinampo.
igwana nina mga may sadiri nina establishmento ana nagdulok naman sa opisina ni Florendo para ireklamo ang mga street vendors na nagkakaulang sa mga establishmento. Apektado ang sa indang negosyo, maging ang sa indang mga konsumidor. Alagad, ipinasa ni Florendo sa PSO asin man sa PNP Task Force Committee ana nasambit na nga problema. Uya ang parte ken mga pahayag ni Market Superintendent Mon Florendo kanaga City People's Mall. Ini pong totoo po yan, dahil tama yan maininigar na maski nga ni po digni sa laong kang merkado publiko sa mga pasilyo mi, hagdan nagsisibot kami, magpuon po kang pagkatapos kang baha, nasa mga tinampo na po baga, so mga tugang tang mga vendors, kuminsan masakit na sindang maisa lugar, garo natuod na sa tinampo. Pero kang Friday po nga ni, nahiling ko si Task Force Comet kang ang Public Safety Office na nag-iikot digdi sa may General Luna, nagpupulasan nga ni si mga tugang tang mga vendor. And in fact, last week man, si sarong bistadong negosyante nagpasyar na rin sa kuya kasi nakikiulay na kung mapipwede na makontrol talaga ining vendors ta sinda mismo na problema ta yaw na sa tungod kan sa inang negosyo diyan sa kasintruhan pag ma-deliver ni mga materyales o mga customer nila kung ma-park maning auto sandali dahil na makapark tayo raon ang mga vendor. So ini po piko-coordinar ta sa Public Safety Office ta sa ang tinampo po talagang dapat sa Public Safety Office sa Task Force Comet sa PNP kami, ang kinakasibutan mo ini mga tugang ta mga vendor didi sa loob ng merkado publiko ta pira-pira man lang sa tuyang mga gwardiya. Kaya partiyan kan mga pahayag ni Market Superintendent Mon Florendo kanda naga. Entros tanto sa tao kan mga reklamo kan mga konsumidores sa laog mismo kan merkado publiko kan siyudad Canaga nasubuot mga may daya anibang mga kiluhan. Ipinagpaig ni Florendo na igwa talaga subuot nin mga kiluhan na may depekto partikular na itong mga nagtitinda sa luwas kan merkado publiko. Alagad sinabi kaniya na sa mismong laog kan na market nakakasiguro sinda subuot na marhaya ang mga kiluan asin na nasa tama ang kilo ka na mga binabakal ulit well regulated asin na well monitor ang mga kiluan sa laog mismo ka na merkado publiko o yan parte kan mga pahayag pa ni Mon Florendo. Ini pong sa mga sa tuya pong mga store owners, di mga store owners sa loob po kang Naga City People's Mall, makakasigurado po kita na nasa tamang kilo yan, well monitored and well regulated ni ang mga kiluhan digdikan mga nagtitirinda sa loob kang Naga City People's Mall. Iyo po yan ang problema tayo mga vendors por dahil nga ni may data man nasabihin na illegal ang sa indang pagtinda urog na sa lugar na dapat dahil man sila magtinda, siyempre, ang gamit nindang kiluhang kayan, patago-tago, dahil talaga kita makasiguro kung totoong nasa tama yan o nasa bakong baray. Ang problema man, pag silyuhan tayan, ginigibo man nindang rason yan para garo maluwas na garo lihitimo ng sa indang pagtinda yan sa tinampo. Kaya ang ginigibo kang Public Safety Office ken, itong Task Force Comet, pati iyang kiluhan, nahiling ko nga inot at ikumpiskar duman sa karita itong kiluhan. Talagang artiyan kan mga pahayag ni Market Superintendent Mon Florendo kan Naga City People's Mall. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. 37 anyos na babaeng tagaduman sa Dait, Camarines Norte, dako pa sa shoplifting sa laog kan Naga. Boyet Paderes sa detalye. Sarong 36 anyos na daraga at tagaduman sa Dait, Camarines Norte, posibleng sa laogan Karcel Abutuling Pasko pagkatapos na ini mag-ikit sa sarong supermarket dyan sa Concepcion Pekin niya kanakaading alaw. Sigun sa report, alas 11:30 rin pagkaga, ang manager kan Socio Supermarket na si Philip Purisima nakamali siya sa makadudang hero kan sarong babae na nasa laogan sa labitang supermarket. Ini, wala to ang salingoy asin kan
Marisan Garumayo pa nakailing sa Ayatulos kailing isinuksok sa sunod kailing cycling short ang sarong pinasong Nistogene milk na nagkakantilan 758 pesos. Sabay naglakaw-lakaw paluwas na darong planong magbayad. Duman na pinagulan kan secure na si Dennis de Los Santos. Ang suspect si Mary Anda Inaman nakanigar. Ang suspect lagos ang gira sa patura kan pulisya. Ini kung dahil makaariglo ang kasong shoplifting sa personan, ini aabuton nin Pasko. Para sa BBS News, Boyet Paders. BBS, Basta Bareta, sigurado. Ay ba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, public scoffing para man sa proponidong offshore wind power project, ginibuna duman sa Banuan kan tinambak Camarines del Sur. Daryl Banyas sa detalye. Isinabay ka na lokal na gobyerno kan tinambak sa bloodletting activity ang ginibo na sa sinabitang Banuan ang public scooping o kaya konsultasyon sa mga residentes at sa iba pang stakeholders sa parte kan San Miguel Bay para sa nakatalaan na gibuhon na offshore wind power project sa lugar. Sa pinaluwas sa informasyon kan lokal na gobyerno kan Banuan ang public scooping sa rong proseso tangarig na mahagad ang suporta at ma-informaran ang mga residentes stakeholders kana o kaini na posibleng epekto kana proyekto dakulaan na proyektong ini na makakatuwang tangarig na magkaigwanin alternatibong source of energy. Katakod ng bagay na ini ang bilog na Banuan kan tinambak sa pangyayat ni Alcalde Roel Tuy ang nagpaabot ng salamat sa gabos na nagpartisipar orog na sa Copenhagen Infrastructure New Market Fund Philippines Corporation siring man sa mga opisyalis at mga residentes kan Manila ay na barangay kana tinambak na nasisumaro sa naon ng bita ng aktibidad. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, na isampa na kasudmaan na kasong double murder asin banda attempted murder sa duwang suspect sa pambabadil gadanda dyan sa Banuan kanda Pasakaw Camarines del Sur. Ini na pinagkumpirmar kanda mismo nga Chief of Police kana sinambit ng Banuan na si Police Major Andrew Alcomindas. Pinagpaig ka na sambit ng Chief of Police na basado mismo sa indang investigasyon igwana sindanin mga pangaran na kaput-kaput kaya kasudma dagos na nindang isinampa sa parte mismo kan Piskaliya kan probinsya kan Camarines del Sur anasambit ng kaso and mga suspect duwa pa sanaan na papangaranan kan mga autoridad mantang ansaro anday pa nakukuha an pinakapangaran kana sa binang suspetsado na iyo ang naging lookout kana nasabi ng panggagadanda uyan parte kan mga pahayag na yan kana Chief of Police kan Banuan kan Pasakaw Camarines del Sur Police Major Andrew Alcomidas. Mina-identify na kami sa mga suspect as in ipapahin po muna na aldaw si kaso na 2 counts of murder, double murder po as in attempted murder laban duman sa mga na-identify na suspect sa pambabadil. Sa ngunyan po dahil po kaya masabi na ni ano po bakit na unang-una po dito privacy act. Saka yes. Magiging ano po yan pag naaraman niyang siya ang napilan siya ng kaso at lahat siya kahit pag naglas po ang warrant niya, magiging ano pa para magdilag siya. Pero artiyan kan mga pahayag kan Chief of Police kan Banuan kan Pasakaw Camarines del Sur Police Major Andrew Alcomidas. Kaya tanto sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, duwa ang dakop sa ginibong drug by bus operation sa laog kan Naga sa magkasuway na lugar. Bus o Kaisminda sa detalye. Arestado ang duwang persona. Arestado ang duwang persona iti sa siyudad ni Naga ini matapos na magapositibo sa ginibong bypass na operation. Mga bandang alas 10:57 nin pagkabanggi kasubanggi akan inot na ikinasaan na ang drug bypass operation dyan sa looban na Suman tapas sa compound Sunados Barangay Balata sa Naga City.
Ang suspect nasaro ng senior citizen, alagad ay panagpupundo sa sayang kuriyat kan illegal na droga, pinagtanan na alias na Rogelio, 68 anyos, residente sarong dental technician, residente kan na Barangay Balata sa Naga City. Nasambitan ng persona nasa kustodiya ng unyang substation number 6 matapos na inian positibo sa ginibong bypass operation na pinagpanginutan ni Police Major Louie Ordonez Jr., Station Commander, asin kaiban kay nian na PDEA Region 5 sa nasambitan ng drug bypass operation sarong plastic sachet ang pinag-transaction kan suspect sa mga autoridad asin sa kantidad na 14,000 ang kantidad akan ini maiduhol na ang kwarta sa nasambitan ng suspect. Kaibanan ang 500 peso bill, alagad ang draga money o bodol money, nagabot sa 13,500 na konsayin ini ang pagkuha na kayo na suspect. Dumana ini pinag-aramalan asin na recover digdi nasa $420 na konsain an kwarta o an shabu igwanin na 11 pidasong plastic sachet na pinagatutubudan igwanin laukan shabu. Nasambitan ng suspect din na nakapalag kan iniramalan asin dagos ang pinagdara sa ipatorakan na PNP. Pagbalgar kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang isasangat na kaso. Alas 11:12 ni na pagkabanggi sa pang drug operation na ginipod dyan sa Green Acres Zone 1, Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. Ang suspect pinag-biso sa pangarang si Mark Francis, 28 anyos, residente kan Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. Ang substation number 2 man iyon ang ginutan sa bypass sa nasabitan ng suspect sa paginuti Police Major Jobil Yunaram. Ang sinang PDEA Region 5. Ang sarong plastic na sachet, iyon ang naging mitsa tanganing madakop ang nasambitan ng suspect sa ginibong bypass operation. Kan idinuhol na kaini ang nasambitan ng shabu. Dagos sa inin pinagramalan, duwa pang plastic sachet ang na-recover sa nasambitan ng suspect. Asin ini ang yaw ng unya sa kustodiya kan PNP. Pagbalgar kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang kasong isasangat laban sa nasambitan ng suspect. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Ta iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal sa saro sa nang cellphone na nawawara iyo na naging mitsa kana kagadanan kanda duwa nga persona asin pagkakairido pa kana sarong persona diyan sa parte mismo kanda banwaan kan pasakaw Camarines Sur sa laog kan sarong video o kibar kan ini pagbabadilon kanda tulo sa mga suspect anda nasambit ng insidentiya nangyari kan na nagtalikod na aldaw sigon sa investigasyon kan mga autoridad asin na basado man sa payag kan mga testigos hinahanap sa buot kan na nasabing mga suspetsado ana nawawarang cellphone alagad kan mayong makuha digdi na uminali asin liwat na nagbalik sa kadigdi pigbaradil ang mga biktima na nagkakakan sa naman asin nag-iirinom-inom sa nasambit ng video o kibar. Uyan parte kan mga pahayag ni Police Major Andrew Alcomidas kan banwaan kan pasakaw Camarines Sur. Base po sa mga testimonya ka mga witnesses, naglaog po duman itong mga suspect na hinahanap na cellphone. Mga pirang minuto po, nagluwas sinda, as in after more than an hour, nagbalik giraray, as in bilaan lang pong pigbaradil si grupo kang mga kalalakihan na nagiinuman sa loob ang video o kiba. Nawawarada po na cellphone. Kan naghahanap po dahil ng cellphone, sabi kang testigo mo, ito na yung testigo, dati na nagiinuman sa loob si mga victim, si grupo kang biktima. Dahil man po ito dahil nag-inom, sabi kang dahil nag-inom si mga suspect duman. Ayun po, base po ito sa interview mo sa mga witnesses.
Mientras tanto, piga paig paman kanasambit ng Chief of Police na tulusinda nga nakipag-coordinate sa mga miyembros kan PNP sa mga pagtaraid ng mga banwaan para manda digdiya malapag nasambit ng suspetsado. Nagsagi bumansindanin na checkpoint sa parte mismo kanda banwaan kanda pasakaw Cabarredisura alagad daininda inabutan pa o nakoa anasambit na nga mga suspek ninuli kan subuot anda lugar kan pinangyarihan sa likod haros kabukida na uyan parte kan mga pahayag pa ni Police Major Andrew Alcomidas. Tama na po, nagkantak po kami immediately ni Hot Pursuit Operation, checkpoint. Nag-apod po kami sa mga nearby station pero daimil po talaga na kuha. Ano po ka baga ini medyo buro? Sa likod po kaya ito po bagang mga mountainous area po bagang nasa likod kang barangay na ito. Entras danto, ipinagpahig pa kanasambit ng Chief of Police na nagpapasalamat sinda ninulita dakulang tabang anako ang CCTV camera sa parte mismo kanda lugar kung saan nangyari ang insidente kaya madali ninda na nabisto ang nasabing suspetsado na responsable sa pambabadil gadaan sa mga biktima. Ipinagpahig kanasambit ng opisyal na dakulang tabang ang CCTV camera na kung saan iyo ang naka-record kan pangyayari sa pag-file ninda kan sinambit ng kaso sa Piskaliya. Uyan parte kan mga pahayag ni Police Major Andrew Alcomidas. Ito po kami nakuha ang CCTV na naging basan po ito kang na gagamitin ni ngunyan sa pag-file ng kaso sa court. Sinaglaot po na naging pang CCTV, iyo po ito sina-identify ni through follow-up investigation. Iyo po may pangalan na po si duwang suspect except po sa saro na iga-identify mo po na anytime po pag-identify mo si ito na yung pangalan, makailang po kami ng amended complaint na idadagdag sa pangalan niya para po makumplito. Saro po si Busi, Saro Batangas. Mientras tanto, daiman makumpirmar ni Major Alcomidas o Andrew Alcomidas kanda banwan kan pasakaw Cabarredisur ang mga report na subuot ang mga suspek sa pambabadil sa video o kibara dyan sa banwaan kan pasakaw Cabarredisur mga miyembros kan Philippine Army asinman Kapgu likay sa pagpaabot nin impormasyon anasambit ng Chief of Police kan banwaan kan pasakaw Cabarredisur sigun ki Alcomidas da isya makapagpaluwas nin opisyal na pahayag o statement uli tamayo paman subot sindang kaput na mga dokumentos na mga miyembros kan Philippine Army asin Kapgu ang mga sospetsado anda nasambit ng tulong tripulanti na pinagabadil duwadigdi ang nagadanda asina saro ana nairido ana saro sa mga suspek na pagarman na tagaduman sa probinsya kan Camarines Norte, saro man taga Batangas asin saro taga Bisaya. Uyan parte kan mga pahayag pa ni Major Andrew Alcomidas kan pasakaw Camarines Sur. Kanunyan po, dito ako makakataon ng official statement may pa po kaming kapot na official document na nagpapatay na ito pong mga na-identify ang suspect konektado po sa sarong ahensya or membro kang sarong organisasyon. Kaya dahil po muna kayo magpapalawas din official statement. Kaya pa po talaga ni prueba. Ito pong saroduman na itong nagluluwas na sa investigation itong saro taga digdi sa may parting Bicol lang si saro. Itong kaibangan. Sa kataga Cam Norte po siya na ito ang nakaming informasyon, parting Cam Norte. Ipat kami tayo, abo mga po naming mag- Artiyan kan mga pahayag ni Police Major Andrew Alcomidas. Mientras tanto ang suspetsado dai manda nag-inom sa video o kivar alagad kan dai makuha ang CP na pinaghahanap kan na mga nasambit ng mga suspek nagbalik ini sa laog kan na video o kibar asin duman na pig rat-rat ninda badil ang mga biktima na kung sa induaan binawian ng buhay asin na nairido. Uya si Major Andrew Alcomidas. Base po sa mga testimonya ka mga witnesses, naglaog po duman itong mga suspect na
may hinahanap na cellphone. Mga pirang minuto po, nagluwas sinda, as in after more than an hour, nagbalik giraray, as in, biglaan lang pong pigbaradil si grupo kang mga kalalakihan na nagiinuman sa loob ang video kiba. Nawawarada po na cellphone. Kan naghahanap po dahil ito ng cellphone, sabi kang testigo mo, ito na yung testigo, dati nang nagiinuman sa loob si... Artiyan kan mga pahayag pa ni Police Major Al Comidas. Asiman sa investigasyon na pinaggibukan na suko sa crime scene na nakuha and mga kapsula kan bala na pagaraman na ang ginamit kan mga suspetsado o kan suspect sa pambabadil sa mga biktima. Iyo ang sarong kalibre 9mm na iyo ang nakuha ang mga kapsula sa lugar kan pinangyarihan kan insidente. Uya si Major Andrew Alcomidas. Tapos po sa pag-iimbestiga, nag-request po kami ng SOCO na nagpati sa crime scene. Na-identify po na 9mm. Sina-recover po naman ng mga MTCLs po ni 9mm. Saro lang po kaya sinagbadil. Si Saro, kaibanan niya lang na naglaog. Si Saro, na-identify niya na sa Mientras tanto, kinumpirmar man kaniya na nagkapirang tama and tuminama na bala sa lawas kan mga biktima kung saan nagresulta kan pagkagadan kan duwang biktima asin pagkakairido pa kan saru. Iniba si mismo sa personal niyang nahiling kan siya ang magdumanda sa lugar kan pinangyarihan kan insidente. Uya pa si Major Andrew Alcomidas. Adi ko po maano ni Nosto kung adi ko pagka nahiling si ni kaytong nag-autopsita, ang pinadala lang sa pumuya kay itong munang itong initial, may pa po si official na autopsy report na nag-indicate kung pira si tama kang mga biktima. Mientras tanto, kinumpirmar man kaniya na may man lamang ni nangyaring komprontasyon o diskusyon sa pagultanan kan mga biktima asin man suspect basta na lang ining pigbaradil kan na suspetsado. Uya pa si Major Andrew Alcomidas. Iba po kaming iba po na po siyang initial. Pero hiling ko po dumanta, kaya iba na po ako sa nag-responde. Nagkakapira po si tama sa lawas kay itong sarong biktima. Siguro dito mababanin duwang tama. Asin si saruma nagkakapira man si tama niya. Hayo po, pinagami po ito sa hospital, may tama siya sa right arm. Na daiman po tinamaan si Boone kang right arm. Kaya nakalawas man po tulos ito si sarong wounded biktima. Parti pa yan kan mga pahayag ni Major Alcomidas sa ginibong investigasyon kung saan sinapong tama kan mga biktima. Kinumpirmar kani na mayo man lamang ni nangyaring komprontasyon o diskusyon sa pagultanan kan mga biktima sin suspect asin basta na lang ining pinagbaradil kan suspetsado. Uya pa si Major Alcomidas. Wala naman daw po, wala po silang nangyaring confrontation or nagkaulay sinda o kung ano man po basta nagkakarantanda po sinda duman, nag-inom sinda sa laog, bigla na lang po daang paglaog pinutukan na lang. Mientras tanto, antis pa manda na nagkaigwa ka na insidente nin pambabadil sa video o kivara dyan sa Banwan kan Pasakaw, Camarines Sur na nagresulta kan na duwang pagkagadan kan na mga biktima asin sarong pagkakairido. Naglilibot naman ang PNP sa mga video o kivar asin iba pang lugar kan Banwan kan Pasakaw, Camarines Sur para sa kampanyang Oplanda Bakal. Iyan tangani man na mas sindang pakusugunda and pas-eordenda sa saindang lugar. Ang nangyaring insidente subot nin pambabadil kung sa induaan nagadaan asin na irido nin saro dyan sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur, saro sa nadaang isolated na pangyayari mantang duwaan kadaan asin saro an irido. O yan parte kan mga pahayag ni Major Andrew Alcomidas. Bago pa po nangyari ang insidente na ito, nagkakantak po talaga kami ng Plan Bakal sa mga video. Kibarasin ang patrollers po kang Pasakaw Police Station, magdamlag po yan nag-iikot. Okay. Actually po iniikotan po itong mga video kay bar na ito. Kaya lang masabitang isolated incident talaga itong pangyari. Tapos time po ito nangyari digdi sa Banwaan ng Pasakaw.
Artiyan kan mga payag ni Police Major Andrew Alcomidas kanda banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Entras tanto sa iba pang detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa tao kan grabing distroso nadarakan na Bagyong Christine, positibo pa man giraray an manemento kan Naga City People's Mall orog na ang mga negosyante parte kanda pinaga sasabing itong mga yaon dyan sa ground floor kanda saud. Sinasabi kani nasang 2% na damage nakiulay man ini sa mga negosyante na mas kinangani pig tutulirar o pinagtutugutan na magtinda sa tinampo dapat daiman subot abusuhon na maski si mga pedestrian lane o agihanda nin tao asin auto sinasakop na kanda mga paratinda na kung sain pati ang sindang mga kariton na nakabalagbag na sa tinampo. O yan parte ken mga pahayag pa ni Mona Florendo and Market Superintendent kan Siyudad kan Naga. Ay ako po, maski kadakol kitang nagre-recover kita. Positibo mang giraray po ang samuyang opisina na makakabawi giraray. Urog na ini sa tuyang mga negosyante. Sa tinabot ang rimana, tigdingani po sa ground floor, talagang 100%, 100% damage po ang sa indang mag-usa na sa mga produkto, kundi pati sa mga tindahan, sa mga pasamano, so mga roll-up ninda, nagkararaot dahil po duman sa baha na nagmantinir siguro mga 4 na aldaw itong babadsin na, almost 7 feet. Kaya ang paggiyaman, ang pagtabang, pag-ayuda kang siyudad ng Nagayaon man. Nakikiulay manggiraray ako, ini pong sinabi ta SMB, ini sa tinampong mga vendors. While igwa po ning certain level of tolerance, naman pag-abusuhon na pati itong pedestrian, itong agayaning tao, ning auto sa tinampo, halos sinakop na nila yung nganing sa may garmas, igbabalagbag itong sa indang mga karita. Sa lahat, anong kutansin ng lugar na maggilid-gilid naman sa pasilyo, kundi kadikit ng pag-abuso tabi. Kaya nakikiulay kita sa inda na isa lugar maninda, while may certain level of tolerance. Kung siring kanin, nakakadanyar na, ang tao nang naglalakaw sa tinampo, sinda nang sa pedestrian, sa mga pasilyo. Garo bako man dapat ta inailalag na sa posibleng katibaaran sa buhay kan mga nagraralakaw. Si mga motorista mismo makakadamay kami. Artiyan kan mga pahayag ni Market Superintendent Mona Florendo. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, piglalao man na ang pagruso kan mga pasayro mapuli o mabakasyon na sa masurudod na mga simana sa Bicol Central Station. Iyan katakod naman kan selebrasyon kan Kapaskuhan asin na bagong taon. Sigun sa manehamento kan BCS sa ngunyan, nasa normal pa ang operasyon kan terminal asin padagos na pigmomonitor ang mga biyaheng nagaabot sa laog kan siyudad Kinaga orog na sa masudod na simana. Ninuli kan piglalao man na pagruso kan mga biyahero pig-ing kaminar kan manimento kan Bicol Central Station o bus terminal na magbook na nin ticket nin amay para da maabala sa biyahe. Sering manda nagpagirumduman sinda sa mga mauota magbakal nin mga paputok na da pwedeng ilunad sa mga bus. Ang mga ini urog na si mga pangnegosyo, ninulit ta delikado ini, ninulit ta mainit ang compartment kan mga bus na nagbabiyahe. Pangadugang yanan kat teripunan kan mga barata alas 7. Sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata asin manda sa Engineering Department nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Mga tugang, ako po ang sendung para barata si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay. Salamat po. Mapasatuya pulugod an biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po. Basta barata, sigurado. PBS Basta Barata, sigurado.